Victor, mabuti naman at tumating ka. Akala ko hindi mo na ako pupuntahan dito sa ating tagpuan. Bakit kung kailang gabi na saka ka pa nagpasabing nandito ka? Pwede naman tayong mag-usap sa bahay nyo ah. Hindi kasi tayo pwedeng mag-usap sa bahay namin. Baka kasi marinig ni Lolo Tonyo ko. Siguradong malilintikan ako. Hindi niya pa kasi alam yung tungkol dito eh. Myla, bakit ka ba umiiyak? Meron ba tayong problema? Buntis ako, Victor, at ikaw ang ama. Nagbunga ang isang pagkakataong nagpaubaya ako sa'yo. Papatayin ako ni Lolo Tonyo kapag nalaman yung tungkol dito. Kailangan mo akong panagutan. Talaga? Buntis ka? Tatay na ako? Oo, Victor. 2 buwan na akong hindi dinadatnan. Palagi na rin ako nagsusuka sa umaga at saka mayroon ako mga pagkain na dati naman gusto ko pero ngayon ay hindi na. Nagpatingin ako sa kakilala kong doktor sa bayan at sinabi niya na 2 buwan na akong buntis. Kaya kailangan mo na akong pakasalan. Oo naman. Handa naman akong panagutan yan kaya wala kang dapat ikatakot. Huwag ka na umiyak. Salamat, Victor. Ngayon ay wala na yung aking pag-aalala. Kaya pala ako nakakaamoy ng mabangong amoy ng fetus. Ikaw pala yon. Victor! Aswang yan! Gusto niyang kunin ang ating anak. Hindi ako papayag. Hindi mo makukuha ang aming anak. Magdaraan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay. Matapang kang binata ka. Pero hindi mo ako mapipigilan. Ah, talaga ba? Bago mo kami kainin, tingnan mo muna ang dami ng tao sa likuran mo. Napapaligiran ka na nila. Tao? Meron bang tao? Wala namang tao eh. Niloloko mo lang pala ako para makatakbo kayo. Tayo na, Myla. Dalihan mo sa pagtakbo. Loko ka talaga. Akala ko lalabanan mo yung aswang. Tatakbuhan mo pala. Manghangal! Hindi niyo ako matatakasan. Makukuha ko din ang batang yan. Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga taga-subaybay ng seryeng Kwentong Takip Silim. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Candy. Mula sa aking pagkabata ay hinahanap ko na ang aking itay. Sabi ni Inay, malalaman ko kapag may isip na ako. Kaya nang magkaroon na ako ng isip ay muli ko siyang tinanong tungkol sa aking itay at ikinwento na nga niya sa akin ang naging masalimuot nilang buhay at pag-ibig ng aking itay. Ayon kay Inay, ng mga panahong yon ay si Itay ang pinakagwapong binata sa kanilang baryo. Palaging naiimbitahan sa mga birthday ng mga kagalagahan at kasalan. Marami ang nagkakagusto kay Itay, pero si Inay ang pinili niya. Pero yun palang magiging dahilan kung bakit magiging magulo ang kanilang buhay. Pero maniniwala ka ba na dahil sa batong hiyas na pambulag ng aswang kaya ako nakaligtas at naisilang ng maayos ng aking inay? Sandali lang, Victor. Napapagod na ako. Para hindi ko na kayang tumakbo pa. Umasang ka sa akin. Dali. Kailangan nating makalayo sa lugar na to. Hindi titigil ang aswang na yun sa paghabol sa atin. Sige, papasa na ako sa iyo. Kaya mo ba ako? Oo naman. Kahit medyo mabigat ka, kakayanin ko. Basta wag lang tayong makain ng aswang na yun. Sayang naman ang kagwapuhan ko kung mamamatay na ako dito. Sus, nasa bingit na tayo ng kamatayan. Yung itsura mo pa rin ang inaalala mo. Huwag ka nang kumontra. Alam ko naman na ang kagwapuhan ko din ang nagustuhan mo, di ba? Aminin mo. Sige na, dalian mong pagtakbo. Naririnig ko na yung angin ng aswang. Parang malapit na siya sa atin. Tuloy-tuloy ang mabilis na pagtakbo ni na Inay at Itay hanggang sa makarating sila sa isang puno ng kalamansi na hitik sa bunga. Pagod na si Itay. Ibinaba si Inay kaya napasanggal sila sa puno. Doon na sila naabutan ng aswang. Noong una ay natatakot si Itay pero nang makita niya na nag-aalangan na lumapit sa kanila ang aswang ay napatawa siya. Pumitas siya ng bunga ng kalamansi at piniga iyon sa kanyang palad. Oh, bakit hindi ka makalapit? Natatakot ka ba sa kalamansi? Ayaw mo ba ang amoy nito?
Eto, saluhin mo! Tulong! Tulungan niyo po kami! Mayroong aswang dito! Anak ng 7 kupa, eskandalosa ka talaga! Dapat sa'yo ay pinuputulan ng dila! Sige lang, Myla. Sumigaw ka lang at humingi ng tulong. Babaliin ko lang ang sanga nitong kalamansi. Pwede itong panlaban natin sa aswang na yan. Tulong po! Merong aswang dito! Tulungan niyo po kami! Tulong! Nang mabali nga ni Itay ang sanga ng kalamansi ay ginamit niyang panghampas sa aswang sa tuwing magtatangka ay yung lumapit sa kanila. Iniinda ng aswang ang bawat hagupit ni Itay. Paano nga ay bumabaon sa katawan ng aswang ang mga tinik ng kalamansi. Hanggang sa mayroong makarinig ng sigaw ni Inay. May mga taong dumating. Napilitang tumakbo papalayo ang aswang. Hinabol naman siya ng mga tao. Hayun ang aswang! Tumatakas siya! Habulin niyo siya! Mabuti na lang at mayroong mga dumating na tao. Muntik na tayo doon ah. Oo nga eh. Mabuti na lang din at dito tayo napunta sa puno ng kalamansi. Takot pala ang mga aswang sa punong to. Hindi rin nila gusto ang amoy nito. Tayo na. Ihatid mo na ako sa amin. Siya nga pala. Mabilis lang kasi yung paglipas ng araw. Mga ilang buwan pa, mahahalata ng aking tiyan. Kailan mo bala kausapin ng lolo Tonyo ko? Kakausapin ko muna ang aking mga magulang. Ipapaalam ko ang sitwasyon mo. Tapos isasama ko sila sa inyong bahay para formal na hingi ng basbas ng lolo Tonyo mo. Nang makarating nga sila sa bahay ni na Inay Myla ay nakita nilang nakatayo sa pintuan ng bahay ang lolo Tonyo niya. Isa itong albularyo kaya ugali na niyon ang palaging paghawak sa mahabang buntot pagi. Magandang gabi po, Lolo Tonyo. Oh, saan ba kayo nanggaling? Kanino ko pa hinahanap ito si Myla? Umalis nang hindi nagpapaalam. Pasensya na po lolo Tonyo. May pinuntahan po kasi kami ni Victor kaya eto, ginabi na po. Sige na, pumasok na kayo. May pagkain na ako niluto dyan. Dito ka na kumain, Victor. Sabayan mo si Myla. Sige po, Lolo Tonyo. Maraming salamat po. Sarap naman po ng adobong manok na niluto nyo, Lolo Tonyo. Tama-tama yung anghang at alat niya. Hindi naman yan manok. Bayawak yan. Bayawak po, Lolo Tonyo. Abay, kasarap naman ng pagkakaluto nyo. Akala ko talaga manok. Sus, binola mo pa si lolo Tonyo. Kumain ka na nga lang. Oh, eto pa. Magpakabusog ka. Salamat, mahal ko. Ikaw, ayaw mo na bang kumain? Oo, busog na ako. At saka hindi naman ako masyadong kumakain sa gabi. Baka kasi tumaba ako. Ayos lang naman yan. Siya nga pala. Kasal daw ng pinsan ni Johnny sa isang araw. Iniimbitahan niya akong pumunta ron. Gusto mo bang sumama? Sino naman Janice yun? Taga-kabilang baryo. Dati kong kaklase nung high school. Napadaan kanina sa bahay at nagbigay ng imbitasyon. Pupunta ka naman. Oo naman. Sayang naman yung imbitasyon, no? Hindi ko na magagawa to kapag mag-asawa na tayo. Kaya sasamantalahin ko na habang binata pa ako. Sige lang. Hindi kita pipigilan. Pero sana huwag mong sisirain ang pagtitiwala ko ha. Oo naman. Wala kang dapat ipangamba. Kahit marami ang nagkakagusto sa akin, ikaw naman ang gusto ko eh. Ayan oh, sa harap ni Lolo Tonyo, sumusumpa ako na ikaw lang ang mamahalin ko habang ako ay may buhay. Hoy, ang corny mo ha. Para alam ni Lolo Tonyo. Oo, alam ko naman na mahal mo ang apo ko. Kaya naman nagpapasalamat ako sa Diyos. Kasi kahit mawala ako, alam kong merong mag-aalaga kay Myla. Siya nga po pala Lolo Tonyo. Ano nga po pala yung mga bagay na pwedeng pangontra o panglaban sa mga aswang? Bakit mo naman tinatanong? Kasi naman Lolo Tonyo, meron din palang aswang dito sa Masbate. Akala ko nung una kwento lang pero totoo po pala. Kasi nakakita kami ni Victor. Bawang at asin ang pinakaunang ayaw nila. Ayaw din nila ng abo, kalamansi,
at amoy ng dinikdik na dahon ng suha. Ang buntot pagi na kagaya nitong hawak ko, isa rin sa panlaban sa kanila. Takot di sila sa buho at sa mga bagay na nabendisyonan. Ganun po ba? Ngayon ay alam ko na kung paano sila lalabanan sakaling makaharap uli ang aswang na yon. Ako din. Magdadala na ako palagi ng bawang at asin kahit sa kwarto ko. Ano ang nangyari sa aswang na nakita nyo? Hinabol po ng mga tao kaya umalis na siya. Mag-iingat kayong dalawa. Isa sa ugali ng mga aswang ang tapusin ang kanilang nasimulan. Kaya tiyak na hindi titigil yun hanggat hindi niya nagagawa ang gusto niyang gawin sa inyong dalawa. Ganun po ba? Nakakatakot po ang itsura niya. Pero sa tingin ko ay isa siyang babae. Kaya makakaya ko naman siyang harapin sakaling magkita kami ulit. Lalo na't alam ko na ngayon ang panlaban sa kanya. Nang sumunod na araw nga ay dumalo sa kasalan si Itay Victor. Papadilim na iyon noon. Isinasama niya si Inay Myla pero hindi daw siya sumama kasi hindi naman siya imbitado. Ganoon kasi sa probinsya lalo na at hindi naman kilala ni Inay ang ikakasal. Pero lihim na sinundan ni Inay si Itay. Gusto lang niyang makita kung ano ang ginagawa ni Itay kapag hindi siya kasama. Nagtago siya sa malaking puno na nasa di kalayuan kaya tanaw na tanaw niya ang bahay ng ikakasal. Hindi niya alam na nasundan din siya ni Lolo Tonyo. Sino ang tinatanaw mo dyan? Si Victor. Ayun si Victor sa mahabang lamesa. Magsisimula ng kainan. Bakit hindi mo na lang siya lapitan para hindi ka na nahihirapan dyan? Hindi naman ako imbitado eh. Oh, Lolo Tonyo naman eh. Nakakagulat kayo. Akala ko kung sino na yung nagtatanong. Bakit naman kasi sagot ka na sagot? Sinusundan ko po si Victor. Gusto ko kasing malaman kung ano yung ginagawa niya kapag hindi niya ako kasama. Alam mo, Apo, masama yung ginagawa mo. Kapag nalaman niya ni Victor, baka magalit yun sa'yo. Kasi parang wala kang tiwala sa kanya. Isinasama ka naman niya kagabi, ayaw mo. Tapos ganito ang gagawin mo. Malaki naman po ang tiwala ko sa kanya. Wala lang talaga akong tiwala sa mga babaeng umaalembong sa kanya. Ayun oh, kagaya ng isa na yun. Tingnan niyo. Naku, wala namang masamang ginagawa yung babae. Inaasikaso lang niya si Victor. Tingnan mo nga, binibigyan ng pagkain. Natural lang na gawin niya yan kasi bisita si Victor. Pero kung makita mong yumayakap at kumakalong sa nobyo mo, doon ka magalit. Umaalimbong na talaga yon. Ano kayong pinag-uusapan nila? Hindi ko marinig eh. Gusto mo ba talagang malaman? Gusto mo bang lumapit sa kanila? Matutulungan kita dyan. Naku naman, Lolo Tonyo. Kapag lumapit ako sa kanila, tsak na makikita ako ni Victor. Magugulat yun. Hindi kanila makikita. Kahit pitikin mo pa ang tenga ni Victor. Pero paano ko po magagawa yun, Lolo Tonyo? Meron akong batong pambulag na nakuha ko mula sa napatay kong aswang ilang taon na ang nakakaraan. Nasubukan ko na ito at talagang epektibo naman. Gusto mo ba subukan? Paano po ba yung paggamit niyan? Ay, sigurado bang gaganing yan sa akin? Ilalagay mo lang sa bibig mo. Huwag mong lulunukin, ha? Hindi ko alam kung ano epekto kapag nalunok. Huwag ka rin magsasalita para hindi mo mailuwa at hindi ka nila makita. Habang nasa bibig mo ito, walang sino man sa mga nandyan sa kasalan na makakakita sa iyo. Sige Lolo Tonyo. Susubukan ko ito. Sige. Dapat pala ay noon pa kita tinuruan ng gawain ng isang albularyo. Para kung sakaling wala na ako, alam mo nang ipagtanggol ang iyong sarili. Nang isubo nga daw ni Inay ang batong pambulag ay naglaho na nga daw siya sa paningin ni Lolo Tonyo. Kaya kumpiyansa na siyang naglakad palapit sa bahay kung saan idinadaos ang kasalan. Pinilit ni Inay na hindi siya makabangga ng sino man sa mga taong naroon para hindi maghinala ang sino man na mayroong nilalang
na hindi nakikita ang nagmamasid doon. Pumwesto siya sa malapit sa lamesang kinauupuan ni Itay para marinig niya ang pinag-uusapan niyon at ng babaeng kaharap. Mabuti naman at nakarating ka sa kasal ng pinsan ko, Victor. Akala ko hindi ka na makakapunta. Wala naman kasi akong ibang gagawin ngayon kaya pumunta ako dito. Bongga ang kasal ng pinsan mo ha. Saka kakaibang kasalan. Hindi sa simbahan idinaos. Dito na lang sa inyong bahay. Oo. Kasi meron naman kaming mga kamag-anak na nagkakasal talaga. Kaya dito na lang. Lahat naman ng mga bisita dito ay kamag-anak din namin. Malaki kasi kaming pamilya. Oo nga. Sa tingin ko nga ay kamag-anak nyo na yata ang lahat ng nasa baryong to. Tama ka nga, Victor. Halos lahat dito ay kapamilya na namin. Siya nga pala, huwag kang mahihiyang kumain ha. Magpakabusog ka. Ay, salamat po Aling Shoni. Ang sarap po ng mga handa nyo dito. Ngayon lang po ako nakatikim ng ganito kasarap na luto sa karne. Talagang nasisiyahan ako. Mabuti naman at nasihan ka. Mamaya mag-uwi ka pa. Maglalagay ako ng mga lagayan para kung gusto mo kumain, may makakain ka pa. Salamat Janice. Sana pala ay naisama ko dito si Myla para nakatikim din siya ng masarap na pagkain. Sinong Myla? Nobya ko. Magkababaryo kami. May nobya ka na pala. Oo, malapit na din kami ikasal. Hinihintay ko lang dumating ang mga magulang ko at mamamanhi ka na kami sa kanila. Sa kasal namin, imbitahan kita ha. Sige. Para naman makilala ko ang magiging asawa mo. Sabi ni Inay ay napangiti daw siya at natuwa nang marinig ang sinabi ni Itay, Victor. Napatunayan niya na kahit hindi siya kasama ni Itay ay talagang mahal na mahal siya noon at hindi ikakahiya kahit sino pa ang kaharap. Kaya umalis na siya roon at nagbalik kay Lolo Tonyo. Lihim silang umalis sa lugar na yon. Umuwi na sila sa kanilang bahay. Kinabukasan tanghali na ay hindi pa siya pinupuntahan ni Itay Victor gaya ng madalas niyong ginagawa kaya siya na ang pumunta sa bahay niyon. Victor, nandiyan ka ba sa loob? Victor! Oo, nandito ako mahal ko. Pumasok ka na lang. Hindi naman nakalakyan. Pambihira ka naman tao ka. Mataas na yung sikat ng araw, tulog ka pa. Tingnan mo, saradong-sarado pa yung mga bintana mo. Huwag mo munang bubuksan ang bintana. Gusto ko pang matulog. Halika na lang dito sa tabi ko. Samahan mo ako matulog. Wala ka bang gagawin ngayon? Hindi ka ba pupunta sa bukid? Ang sabi mo kasi kahapon magpapatubig ka sa palayan mo. Gusto ko pang matulog. Parang tamad na tamad ako ngayong araw na to. Halika na. Tabihan mo na lang ako dito. Huy, ano ba? Ayun ka na naman Nagsisimula ka na namang landiin ako. Alalahanin mo na hindi pa alam ni na Lolo Tonyo ang kalagayan ko. Buo na nga yan, di ba? Di siguruhin naman natin na magiging gwapo siya kung lalaki. At magiging maganda naman kung babae. Halika nga dito. Ang bango-bango mo naman. Ay, pilyo ka talaga. Kahit anong pagtanggi daw ni Inay ay wala siyang nagawa sa kapusukan ni Itay, lalo na nga at mahal na mahal naman niya ito. Muli siyang nagpaubaya. Tanging ang mga butiki sa kisame ang naging piping saksi kung anuman ang kanilang ginagawa sa loob ng kwarto ni Itay. Hanggang sa lumipas ang mahabang oras, nanatiling sarado ang bahay ni Itay. Nang dumating ang hapon ay sakalang siya bumangon. Nakatulog ka na mahabang oras. Oo nga. Nagugutom na ako. May dala pa akong karne galing sa kasalan kagabi. Iyon na lang ang initin mo para makakain na tayo. Panis na yun. Tsaka masama na yung amoy ng karne kaya yun, tinapon ko na. Nagluto na lang ako ng iba. Bumili ako ng isda habang natutulog ka. Halika na, nakahain na ako. Sige, kumain na tayong dalawa. Wow, sinigang! Paborito ko to
Tikman ko nga ang sabaw mo. Anong lasa? Masarap ba? Bakit, Victor? Hindi ba masarap ang luto ko? Hindi ko nga alam kung bakit ganito ang sikmura ko eh. Nagugutom ako pero ayaw naman tanggapin ang pagkain niluto mo. Baka naman sinisikmura ka na kasi maghapon kang tulog. Walang laman ang sikmura mo. Baka nga, magtimpla ka nga ng kape. May mainit na tubig pa sa thermos dyan. Sige, sandali lang. Kaagad nga na kumuha ng tasa at kutsara ang aking inay at nagtimpla ng kape. Matapos ay ibinigay kay Itay. Pero nang muling lagukin ni Itay ang kape ay muli niyang iniluwa iyon. Muling tumakbo sa lababo at nagsuka. Kaya naman nakaramdam siya ng matinding pagod at nahiga na lamang ulit. Namilipit yun sa sakit ng tiyan nang makaramdam ulit ng matinding gutom. Ang sakit ng tiyan ko. Ano ba? Ano ba dapat kong gawin? Baka naman talagang sinikmura ka na. Ikaw naman kasi, maghapon kang hindi kumain. Kaya siguro ganyan. Lalabas nga muna ako. Parang hindi na ako makahinga dito sa loob ng bahay. Ang init din kasi ng pakiramdam ko. Tingnan mo, sobrang dami ng pawis na lumalabas sa katawan ko. Sandali lang muna, Victor. Lalagyan ko ng damit ng likuran mo. Hoy! Bumalik ka nga dito. Pambihira ka. Mabilis na tumakbo papalayo sa bahay si Itay Victor. Sinundan naman siya ni Inay hanggang sa makarating sila sa tabi ng irigasyon ng patubig papuntang palayan. Kaagad na tumalon doon si Itay para basain ng kanyang katawan. Hindi na kasi niya matiis ang sobrang init ng katawan na nararamdaman. Matagal siyang lumubog sa tubig at nang umahon ay hingal na hingal. Naupo sa gilid ng irigasyon. Ano na, kumusta ng pakiramdam mo? Medyo nabawasan na ang init ng katawan ko. Pero ang sakit ng sikmura ko hindi pa rin nawawala. Nagugutom pa rin ako pero hindi ko alam kung anong kakainin ko. Pero huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ako. Umuwi na tayo. Maghapon na rin akong wala sa amin eh. Baka hinahanap na ako ni Lolo Tonyo. Sige, ihahatid na kita sa inyo. Ayos ka na ba? Oo, kaya ko ang aking sarili. Huwag ka na masyado mag-alala. Baka makasama pa yan sa anak natin eh. Victor, narinig mo ba yun? Oo, mukhang bumalik na naman yung aswang na humahabol sa atin. Ang anak natin ang talagang gusto niya kaya kailangan mo mag-ingat. Inihatid nga si Inay ni Itay Victor matapos ay nagpaalam na ito sa kanya. Umalis na yon kaya naman kaagad na pumunta sa kusina si Inay at kinuha ang garapon ng asin. Kumuha din ng mga bawang bago siya nagpunta sa kanyang kwarto. Nang makahiga na siya ay pinatong niya sa kanyang tiyan ang bawang. Mabilis ang naging paglipas ng oras. Napabalikwas siya nang makarinig siya ng kaluskos sa bubungan ng bahay. Gising ka na pala. Akala ko hindi mo narinig ang kaluskos sa bubungan. Meron ngang kumakalis ko sa bubungan natin, Lolo Tonyo. Pero kung aswang man siya, hindi niya ako maiisahan kasi meron akong hawak na pangontra sa kanya. Sige, magkunwari ka na lang natulog. Pero bantayan natin kung anong gagawin niya. Lolo Tonyo, inaangat na niya yung yero ng bubungan natin. Di nga nagtagal ay nakita ni na Inay at Lolo Tonyo na mayroong mahabang dila na lumawit mula sa siwang ng bubungan at humaba iyon pababa patungo sa kanyang tiyan. Nang malapit na yun sa kanya ay dahan-dahan niyang binuksan ang garapon ng asin at dumakot yun.
Nang sasayad na ang dila sa kanyang tiyan ay bigla niya yung hinawakan. Ikinuskus doon ang asin na nasa mga kamay niya. Dinig na dinig niya ang pagkalampag ng bubungan. Nagulat kasi ang aswang sa ginawa niya. Ha? Ano ha? Masarap ba ang asin? Hindi ko bibitawan ng dila mo hanggat hindi nalalapnos yan. Tikman mo naman tong bawang oh. Huwag mong bibitawan! Kukuha ako ng itak para maputol yan! Dalihan mo, Lolo Tonyo! Ang lakas niya! Hindi ko na mapipigilan to! Dali! Habang nagpupumiglas ang aswang sa bubungan ng bahay ni Inay ay mayroong madulas na likidong gumapang sa dila niyon kaya dumulas yun at nabitiwan ni Inay. Mabilis na umiksi ang dila ng aswang at narinig ni Inay ang malakas na kalabog sa yero na parang nagpagulong-gulong ang aswang dahil sa hapdi ng dila niyon hanggang sa bumagsak. Nagmamadali silang lumabas ng bahay. Anak ng diablong aswang ka! Ang lakas na loob mong biktimahin kami, ha? Hindi mo pala ako kilala. Humanda ka sa akin ngayon. Lolo Tonyo, pag-ingat ka! Unas kang matanda ka. Ikaw na muna ang lalapain ko. Bago ang buntis na yan. Ano? Buntis? Oo, buntis ang babaeng yan. Kaya nga ako pabalik-balik dito eh. Dahil gusto ko ng amoy ng sanggol sa sinapupunan niya. Pwes, hindi magyayari ang gusto mo. Hindi ako papayag na saktan mo ang aking apo. Humanda ka! Aray ko, walang lakas ng matanda ka. Papatayin kita. Ikaw ang mamatay! Sinabuyan ni Inay ng asin ng aswang kaya hindi na niyon alam ang gagawin kung iilagan ba ang hagupit ng buntot pagi o iiwasan ng mga asin. Kaya sa bandang huli ay nagdesisyon yon na tumakas na lamang at iniwanan sina Inay. Lolo Tonyo, ayos lang po ba kayo? Totoo ba ang sinabi ng aswang na yon? Buntis ka! Lolo Tonyo, kasi po... Ang tanong ko, sagutin mo. Totoo ba ang sinabi niya? Kaya ba pabalik-balik sa dito? Opo, Lolo Tonyo. Buntis po ako. At si Victor ang ama. Sinira mo ang pagtitiwala ko sa inyo, Myla. Lumampas kayo sa inyong mga limitasyon. Dapat ay nagpakasal muna kayo bago nyo ginawa ang bagay na yan. Patawarin mo po ako, Lolo Tonyo. Naging marupok din po ako. Pero nangako naman po si Victor na hindi niya ako pababayaan. Makakasalan niya ako. Ihintayin lang niya ang pagbalik ng kanyang mga magulang. Tapos, pupunta sila dito. Para formal na hingin ang inyong basbas. Kasalanan ko rin kung bakit nangyari ang bagay na ito. Masyado akong naging maluwag sa inyo ni Victor. Nakita ni Inay ang sobrang lungkot sa mukha ni Lolo Tonyo nang tumalikod iyon at pumasok sa loob ng bahay. Kaya naman nang makabalik na siya sa loob ng bahay ay nagtuloy na siya sa kanyang kwarto. Impit siyang umiyak. Hiyang-hiya siya kay Lolo Tonyo. Maya-maya lang ay muling pumasok sa kanyang kwarto si Lolo Tonyo. Myla, gamitin mo na lang muna itong batong pambulag ng aswang. Kailangan mong ingatan ang iyong tiyan. Gusto kong bago man lang ako mawala sa mundong ito ay makita ko pa ang apo ko sa tuhod. Lolo Tonyo, marami pong salamat sa lahat ng mga ginawa niyo sa akin. Mula pa sa akin pagkabata. Hindi niyo ako binabayaan. Tsaka, hanggang ngayon, patuloy niyo akong ginagabayan. Mahal kita, Apo. Ikaw na lang ang naiwang alaala sa akin ng iyong mga magulang. Tayong dalawa na lang ang magkasama, kaya hindi kita maaaring pabayaan. Sa tulong ng bato na yan, magagawa mong protektahan ang iyong sarili. Salamat, Lolo Tonyo.
Ibabalik ko din po ito kapag naisilang ko na ang aking anak. Ingatan mo yan. Huwag mong hahayaan na mapunta yan sa kamay ng iba. Lalo na sa mga masasamang nilalang. Opo, Lolo Tonyo. Sa tuwa ni inay, niyakap niya si Lolo Tonyo habang patuloy ang pag-iyak niya dahil naunawaan siya ni Lolo Tonyo. Kaya ng gabing yun ay masayang-masaya siya nang matulog. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagising na siya. Natutuwa siyang pinuntahan si Itay para ibalita na alam na ni Lolo Tonyo ang kanyang kalagayan. Pero wala si Itay sa loob ng kanyang bahay. Kaya lumabas siya at naghanap sa bakuran. Hanggang sa makita niyang natutulog sa kulungan ng baboy si Itay. Victor! Hoy, gumising ka nga! Bakit dito ka natulog sa koral ng baboy? Mabuti na lang at walang baboy dito na nakakulong. Myla, bakit nandito ako? Anong ginagawa natin dito? Hay nako, ako nga yung nagtatanong sa iyo kung bakit dito ka natutulog. Ano bang nangyayari sa iyo? Hindi ko nga alam kung anong nangyayari sa akin. Sobrang init ng katawan ko. Sobra na ang gutom ko pero ayaw naman tumanggap ng pagkain ng sikmura ko. Hindi ka rin nakatulog ng buong magdamag, di ba? Nangingitim na yung paligid ng mga mata mo. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Sobra na ang gutom ko. Pero hindi ko alam kung anong kakainin. Oh, huwag ka nang umiyak. Andito lang ako sa tabi mo. Hindi kita pababayaan. Tara, halika na sa loob ng bahay para makapagpalit ka na ng damit. Amoy dumi ka na ng mga baboy. Pagpasok ni Nainay sa loob ng bahay ay nagtuloy na sa banyo si Itay. Naglinis ng kanyang sarili. Matapos ay nahiga na sa kanyang kama. Muling sumakit ang tiyan dahil sa matinding gutom. Hindi naman alam ni Inay kung ano ang ipapakain sa kanya. Pansin na niya ang mabilis na pagbagsak ng katawan ni Itay sa loob lang ng 2 araw na hindi kumakain. Hindi na ako uuwi sa amin. Dito na lang muna ako sa'yo habang hindi maayos yung pakiramdam mo. Baka kasi sa susunod na araw, kung saan-saan ka na naman matulog. Pasensya ka na. Hindi ko rin kasi alam kung ano ang nangyari sa akin kagabi. Ayos lang yun. Sino pa ba yung magdadamayan kundi tayong 2 lang? Ano bang gusto mong kainin at ipagluluto kita? Gusto mo ba ng karne? Ipagluluto kita ng masarap. Bibili ako sa palengke. Tama. Karne nga. Kakaibang luto ng karne. Sige, ibibili kita ng karne. Pagpahinga ka na lang muna ha. Lumabas nga ng bahay si Inay para magpunta sana sa palengke. Pero hindi pa siya nakakalayo sa bahay ni Itay ay napalingon siya at nakita niya na lumabas yun ng bahay. Kaya sa halip na pumunta siya sa palengke ay hindi na tumuloy. Sinundan na lang niya si Itay kung saan yun pupunta. Maingat siyang sumunod. Kapag titigil si Itay at lilingon sa paligid ay magtatago siya. Hanggang sa makarating sila sa kabilang baryo na ang lahat ng bahay ay nakasarado. Pumatok si Itay sa isang bahay na saradong-sarado. Inaasahan ko na babalik ka. Pero ang tagal Gutom na ako. Ngayon ko lang kasi naisip na yung handa nyo na may kakaibang laman pala ang hinahanap ng aking tiyan. Baka meron pa kayo ng ganong pagkain. Baka may nakakita sa'yo nang pumunta ka dito. Wala. Walang nakakita sa akin. Ako lang ang mag-isang nagpunta rito. Sige, pumasok ka. Nakita daw ni Inay na pumasok sa loob ng bahay na yun si Itay kaya naman napaisip siya saglit. Hindi niya alam kung paano ang gagawin kasi baka mayroong makakita sa kanya. Pero gusto niyang makita kung ano ang ginagawa ni Itay sa loob ng bahay na yon kaya lakas loob siyang lumapit sa bahay na yon. Umikot siya sa bandang likuran kung saan niya naririnig ang pakikipag-usap ni Itay kay Aling Shoni.
Naghanap siya ng butas para masilip si Itay. Swerte naman na mayroong butas doon kaya sumilip siya. Gusto ko ng karning katulad nung ipinakain nyo sa akin nung kasalan ng pinsan ni Janice. Parang yun ang hinahanap-hanap ng aking tiyan. Meron pa po ba yun? Abay, meron pa naman. Sandali. At ipagsasandok kita. Naku, salamat naman po kung ganun. Alam nyo gutom na ako. Hindi ko alam kung ano ang aking kakainin. Huli na nung maisip ko na yung kakaibang karne na pala yun ang gusto ko. Ganun ba? Ang tagal mo nga bago naisip. Ilang gabi nang nakaraan. Nagtiis ka ng gutom. Alam mo bang palagi kang inaantay ni Janice? Oh, eto na. Kumain ka na. Ubusin mo yan na. Naku, salamat po. Ang bango talaga ng amoy ng karning to. Tirahin ko na po to. Talagang gutom na ako Sige, ubusin mo. Magpakabusog ka. Nasaan po pala si Janice? Natutulog pa. Napuyat siya kagabi, kaya ayun. Hanggang ngayon natutulog pa. Kasama sa kwarto ng lola niya. Gising na ho ako, inay. Gising ka na pala. Oh, maupo ka dito at sabayan mo si Victor kumain. Nagising kasi ako. Narinig ko kasi na parang may kausap kayo. Kumusta ka na, Victor? Mukhang bigla kang pumayat. Oo. Ilang araw na din akong hindi makakain Hindi ko alam kung anong ilalagay ko sa sikmura ko hanggang sa maisip ko nga ang kakaibang karne na to. Kaya nandito na ako. Ilang araw at gabi na nga kitang inaantay. Ang tagal mong bumalik dito. Nag-aalala na nga ako sa'yo. Gusto nga sana kitang puntahan doon, kaya lang sinabi ni Lola na hintay na lang daw kita. Ganun ba? Salamat sa pag-aalala mo. Mula ngayon, sa tuwing magugutom ka, pumunta ka lang dito. Palagi kitang lulutuan ng masarap na karne gaya niyan. Nakita ni Inay ang matamis ng ngiti ni Itay nang hawakan ni Janice ang kamay niyon. Parang nainis si Inay at hindi napigilan ang paa na sipain ng dingding. Para kasi siyang nakaramdam ng selos dahil doon ay nagulat sina Itay. Nay, ano yun? Parang may tao yata sa likuran ng ating bahay. Kumakalabog ng gating dingding. Baka naman pusa lang o aso na naligaw lang dito. Wala nang aso o kahit anong hayop sa lugar natin, Nay. Mga ibon na lang ang meron dito. Sandali lang at titingnan ko. Ituloy niyo na lang ang pagkain niyo. Maingat na lumabas ng bahay si Aling Shoni. Nagpalinga-linga muna sa paligid sa harapan ng bahay. Nang matiyak na walang tao ay umikot ito sa likuran. Hindi niya nakita si Inay. Paano nga ay nakatakbo na siya palayo? Nagtago siya sa likuran ng malaking puno. Nang makita ni Inay na lumabas na din sa bahay sina Itay at Janice, nagmamadali na siyang umalis sa lugar na yon. Bumalik siya sa bahay ni Itay. Makalipas naman ng kalahating oras ay bumalik na yon ng masigla. Sa labas pa lang ng bahay ay sinalubong na siya ni Inay. Nagkunwari si Inay na walang alam. Wala ako nabiling karne. Ayos lang. Huwag ka nang magluto. Busog na ako. Nakakain na ako ng maayos. Alam ko na kung anong hinahanap ng aking tiyan. Anong kinain mo? Tsaka saan ka ba galing? Wala ka nang dumating ako dito Galing ako sa kabilang baryo, kina Janice. Si Janice? Yung babaeng may gusto sa'yo? Mahila naman. Hindi ka dapat mainis o magalit sa kanya. Dapat nga ay magpasalamat ka pa sa kanya. Kasi naging maayos na ang pakiramdam ko dahil sa kanila ng kanyang inay Shoni. Ganun ba? Ibig sabihin pala, tuwing magugutom ka ay pupunta ka sa kanila at makikikain? Ayos yun Kapag luto ko, isinusuka mo. Kapag pagkain kina Janice, sarap na sarap ka. Nagsiselos ka ba? Hindi ka ba natutuwa at nawala na ang panginginig ng aking katawan dahil sa gutom? Ilang araw nang masakit ang tiyan ko. Pero ngayon tingnan mo ako. Pasigla na ulit. Sa halip na magpasalamat ka, nagagalit ka pa kay Janice. Pwes, magsama kayo ni Janice. Uuwi na ako sa amin. Bahala ka sa buhay mo. Ang hirap mong paliwanagan.
Inis na umalis si Inay, hindi niya nakita na dumating pala si Janice. Sinundan pala niyon si Itay para patuloy na akitin. Nakita niyo ng pag-aaway nilang dalawa kaya kunwari ay pinapakalman yun si Itay. Huwag mo na siyang isipin sa ngayon. Huwag mo na rin munang sundan. Kaming mga babae, kapag kami ay nagalit, matagal bago mawala. Pakalmahin mo muna yung galit niya, saka mo na lang kausapin. Nakakainis eh. Sa halip na matuwa, nagagalit pa sa'yo. Ikaw na nga tong tumulong sa akin para maging maayos ang pakiramdam ko. Meron kasi kaming mga babae na hindi marunong umunawa. Kagaya ni Myla. Sarili lang ang iniisip nila. Pero ako, nauunawaan kita, Victor. Ang gusto ko kasi maging maayos ang pakiramdam mo. Salamat, Janice. Basta kung kailangan mo lang ng tulong ko, nandito lang ako. Bakit sobrang bait mo sa akin? Hindi mo pa ba nahahalata? Gusto kita at mahal na mahal kita, Victor. Sana nga lang magkaroon ako ng puwang sa puso mo. Sana, bigyan mo ako ng pagkakataong mahalin ka. Napakabuti mo, Janice. Pero hindi ko kayang suklian ang pag-ibig mo. Meron na kasi akong pananagutan kay Myla. Hindi pa naman kayo kasal. Kaya patuloy akong umaasa na darating ang araw na magiging akin ang pag-ibig mo. Gustong gusto ka ng inay ko at lola ko para sa akin. Magiging masaya ka sa piling ko, Victor. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Napatitig si Itay kay Janice habang patuloy siyang inaakit. Ang hindi nila alam ay nasa di kalayuan lang pala si Lolo Tonyo na kanina pa nakatingin sa kanila. Nakita nito ang pag-alis ni Inay at ang pagdating ni Janice. Umalis doon si Lolo Tonyo at umuwi sa kanilang bahay. Nakita niyang nasa kwarto si Inay, hindi maipinta ang mukha. Akala ko ba ay aalagaan mo si Victor? Bakit nandito ka na? Nakakainis siya, Lolo Tonyo. Hindi niya kinakain yung mga niluto ko. Tapos, kakainin niya yung luto ng Janice na yun? Kaya sumusuko ka na. Ganun ba? Uuwi ka na lang dito at magkukulong sa iyong kwarto habang ang nobyo mo ay inaalagaan ng iba. Kapag ganyan ang gagawin mo, parang itinutulak mo na rin siya palayo sa iyo. Baka mahulog siya sa tukso. Kung ganon, ano naman ang gagawin ko, Lolo Tonyo? Aba, bumalik ka kay Victor. Ikaw ang may karapatan para alagaan siya kasi nobya ka niya. Tinadala mo ang magiging anak niya. Huwag ka magpatalo sa isang babae. Ganon ba yun, Lolo Tonyo? Oo, sige na. Lakad na. Bumalik ka na doon bago pa ahasin ng iba ang nobyo mo. Bumalik nga si Inay sa bahay ni Itay at naabutan pa niya na naroon si Janice. Nasa loob na ng bahay ang dalawa. Naggulat si Itay nang makita si Inay. Hindi kaagad makapagsalita. Hindi alam kung paano magpapaliwanag. Nagulat din si Janice nang makita si Inay. Hanggang dito ba naman ay sinusundan mo ang nobyo ko? Kagagaling lang sa inyo yan, di ba? Parang gustong-gusto mo yata na nag-aaway kami ah. Myla, kadarating lang niya. Tiniyak lang niya na nakauwi ako ng maayos kasi nga ay nalalambot pa ako kanina. Siya nga naman, Myla. Kung ganon, edi yan. Nakita mo nang maayos siya, kaya makakaalis ka na. Sige. Aalis na ako, Victor. Magpagaling ka. Oo, gagaling siya. Ako na yung bahala sa kanya, kaya huwag ka nang mag-alala, ha? At kung pwede, ha? Huwag ka nang babalik dito. Hindi mo ako mapipigilan kung kailan ko gustong bumalik dito. Hindi naman ikaw yung pinupuntahan ko, di ba? Si Victor. Hindi mo pa naman siya asawa kaya huwag kang umarte na pagmamay-ari mo na si Victor. Victor, palisin mo na nga yung babaeng yan. Myla, nagmamalasakit lang si Janice. Pwede ba? Huwag kang mag-iskandalo. Ayos na ako, Victor. Aalis na ako. Basta kung may kailangan ka, puntahan mo lang ako.
Ingatan mo yung tiyan mo. Baka mawala yung sanggol na ipinagmamalaki mong anak ni Victor. Masama ang tingin ni Janice kay inay nang lumabas yun ng bahay. Tuloy-tuloy na umalis. Napatingin naman si inay kay Itay. Nagtataka kasi siya kung bakit nalaman ni Janice ang kanyang kalagayan. Sinabi mo ba sa babaeng yun ang kalagayan ko? Oo. Sinabi ko sa kanya na meron na akong pananagutan sa'yo. Kaya ibaling na lang niya sa iba ang kanyang pagmamahal. Ganun ba? Oo, ganun nga. Tapos ikaw naman, banat ng banat kahit hindi mo pa alam kung ano ang aming pinag-uusapan. Sorry na. Hindi ko naman kasi alam na ganun pala yung pinag-usapan ninyo. Sabi ko naman sa'yo, magtiwala ka lang sa akin. Kasi ikaw lang ang mahal ko. Hindi na nagsalita si inay. Yumakap na lang siya kay Itay. Nang gabing yun, muling nakaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan si Itay. Pinagpapawisan siya ng malapot. Sobrang init ng kanyang pakiramdam. Parang naninikip ang dibdib niya kaya kaagad siyang bumangon at tumakbo palabas ng bahay. Humihingal itong tumingin sa liwanag ng buwan. Kaagad naman siyang sinundan ni inay. Victor! Anong nangyayari sa'yo? Anong masakit sa'yo? Diyan ka lang! Huwag mo akong lalapitan! Ano bang pinagsasabi mo na huwag kitang lapitan? Kailangan kitang punasan. Tingnan mo yung pawis mo. Ang dami. Hindi ko na to kaya! Diyan ka lang! Huwag mo ako susundan! Victor! Saan ka ba pupunta? Bumalik ka dito! Tuloy-tuloy na tumakbo palayo sa kanya si Itay. Hindi naman napigilan ni inay ang kanyang sarili. Sinundan niya yun. Hindi niya namamalayan na nakalabas na siya sa bakuran ni na Itay. Tumakbo siya sa lubak-lubak na kalsada. Nang hindi na niya makita si Itay ay tumigil siya sa pagtakbo. Paano ay kumirot ang kanyang tiyan. Kinabahan siya. Ganun kasi ang madalas niyang napapansin sa kanyang sarili kapag may aswang sa paligid. Napalingon siya sa may talahiban. Paano nga ay may narinig siyang nag-uusap. Maingat siyang lumapit. Ganito pala ang mangyayari sa aking katawan kapag patuloy akong kumain ng kakaibang karne na to. Parang ang lakas ko. Lalo pa nga at bilog na bilog ang buwan. Alam mo bang mayroon pang mas masarap sa laman na yan, Victor? Yung sariwa pa. Yun ang pinakamasarap sa kagaya nating mga aswang. Talaga ba, Aling Sony? Oo, mas masarap ang hilaw na laman ng tao. Lalo na ang mga puso at atay nila. Pero ang pinakamasarap sa lahat ay ang sanggol, Victor. Lalo na yung nasa sinapupunan pa lamang at hindi pa naipapanganak. Iyon ang pinakamabisang pagkain para sa ating mga aswang. Kapag nakakain ka noon, mas hahaba pa ang iyong buhay. Kaya pala parang hindi kayo tumatanda ni Lola Asun. Dahil sa pagkain niyo ng mga sanggol. Pero huwag ka mag-alala, Victor. Mananatili pa rin ako sa iyong tabi. Handa kitang samahan kahit saan. Ganon kita kamahal. Salamat, Janice. Lahat ng pinag-usapan ng mga aswang ay narinig ni inay. Halos sumabog ang dibdib niya sa katotohanang nalaman kaya takot ang kanyang naramdaman. Nanginginig ang kanyang tuhod ng tumayo at humakbang papalayo. Pero naramdaman ng mga aswang ang mga hakbang niya. Anak ng lintik, may tao palang nakakita sa atin. Ayun siya. Tumatakbo pa palayutan eh. Masyado tayong naging kampante na walang taong gumagala sa ganitong oras. Umilos na kayo, Janice, Victor. Kung sino man ang taong yun, patayin niyo siya. Hindi pwedeng may makaalam ng ating mga sikreto. Tayo na, Victor. Sundan na natin ang taong yun. Sige, ako na mahahabol sa kanya. Naku po. Diyos ko. Alam na nila na nakita ko sila. Tulungan mo po ako matakasin sila.
Parang malapit lang siya dito. Nakaamoy ko siya. Alam ni inay na mas mabilis sa kanya ang mga aswang kaya nang makakita siya ng malaking puno ay nagtago siya roon. Sa kanya naisip ang binigay sa kanya ni Lolo Tonyo na batong pangbulag. Kagad niyang inilagay sa kanyang bibig kaya pagdating ng mga aswang sa kinalalagyan niya ay hindi siya makita ng mga yon. Hindi rin siya kumikilos sa kanyang kinatatayuan para hindi makalikha ng igay. Nasaan na siya? Dito ko lang siya nakita kanina. Bigla na lang siyang nawala. Saan kaya siya nagtago? Janice, Victor, hanapin niyo siya sa paligid. Huwag kayong babalik nang hindi nakikita ang taong yun. Kapag nabuhay siya, tsak na bukas din, ay kalat na sa baryong to ang tungkol sa atin. Doon tayo sa gawing iyon, Victor. Dalian niyo, uminos na kayo. Naaamoy ko ang mabangong amoy ng babaeng yon. Ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ayon kay inay ay nagulat siya nang tumingala siya dahil ang aswang na si Aling Azon ay nasa ibabaw pala ng puno na tinitingnan ng paligid. Inaamoy ang ihip ng hangin. Muntik na siyang mapasigaw pero tinutok niya ang kanyang bibig. Nilabanan niya ang takot at hindi siya kumilos para hindi siya maramdaman ng mga aswang. Sinong babae, inay? Yung nobya ni Victor. Buntis siya at palagay ko'y mahigit ng 2 buwan. Nang sabihin sa akin ng apo kong si Janice na gusto niya si Victor, ay nangako akong tutulungan ko siyang makuha si Victor. Aalisin ko ang lahat ng sagabal kagaya ng babaeng yon. Tama lang naman na naging plano nyo na gawin nating kauri si Victor para kay Janice. Kaya sabi ko kay Janice ay imbitahan sa kasalan ng pinsan niya si Victor at pakainin ng kakaibang karne. Tagumpay tayo, inay. Hindi pa tayo ganap na nagtagumpay. Buhay pa ang babaeng yon na apo pala ng isang albularyo. Ilang beses na siyang nakaligtas sa akin. Dapat tuluyan na siyang mawala para masolo na ni Janice si Victor. At makain ko naman ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Planuhin nating muli, inay. At sa planong yon, kasama na si Victor. Pwedeng siya nang gumawa nun para sa atin. Palagay ko ay tama ka. Tayo na. Nang makaalis na ang aswang ay sakalang nakahinga ng maluwag si inay. Nanlulumo siyang napaupo pero nanatiling nakalagay sa kanyang bibig ang batong pangbulag. Nang makabawi siya ng lakas ng loob ay sakalang siya umalis sa lugar na yon. Nagmamadali siyang tumakbo pa uwi sa kanilang bahay. Nang makarating na siya sa kanila ay saka siya nagmamadaling kumatok sa kanilang pintuan. Nailuwanan din niya ang batong pangbulag. Lolo Tonyo! Buksan mo ang pinto! Lolo Tonyo! Eskandalosa ka talaga! Ikaw ba ang nakakita sa amin? Talagang nararapat kang mamatay! Lolo Tonyo! May aswang! Tulungan mo ako! Mga kapitbahay! Tulungan niyo ako! Mamatay ka! Hangal na babae! Pero bago pa makalapit ng tuluyan kay inay ang aswang ay bumukas ang pintuan ng bahay nila. Lumabas doon si Lolo Tonyo at sinabuyan ng asido ang aswang. Naglabasa na din ang mga kapitbahay nila na nakarinig ng malakas na sigaw ni inay. Isa sa mga yon ang naghagis ng lambat sa aswang kaya hindi na yon nakailan lalo pa nga't iniinda pa nyo ng lapnos sa katawan likha ng asido. Mga hangal talaga kayo! Pakawalan niyo ako dito! Papatayin ko kayong lahat! Ikaw ang mamamatay ngayon! Mga kasama, ito ang aswang na nanliligalig sa ating lugar! Ipinauubay ako na sa inyo ang kanyang buhay! Iyan din ang ilang ulit na nagtangka sa buhay ko. Dapat sa aswang na yun ay mamatay. Huwag mo kong bibigyan ng pagkakataong makawala dito dahil papatayin kita! Ang taong baryo na ang bahala sa iyo. Sige na mga kasama. Nasa inyo na ang kapalaran ng aswang na yan. Dinalangan ng mga taong baryo sa bukid ang aswang. Doon na itinali nila sa isang poste at nilagyan ng maraming mga tuyong kahoy at sinabuyan ng gasolina.
Kaagad nila itong sinindihan, kaya nang magliab na ang mga kahoy at unti-unting masunog si Aling Azon ay sumisigaw siya, humihingi ng tulong sa kanyang anak at apo. Alam ni inay na nasa paligid lang din si Janice pero hindi na nagpakita ang mga yon dahil maraming mga tao ang naroon. Tulungan niyo ako! Anak, ako, nasan na kayo? Tulungan niyo ako dito, ayoko pang mamatay! Mga kasama, mag-ingat kayong lahat. Tiyak na mayroon pang kasamahan ng aswang na yan. Nasa paligid lang sila. Tama ang lolo Tonyo ko. Kasama niya kanina ang anak at apo niya nang habulin niya ako. Kaya alam ko na nasa paligid lang sila. Tama nga si inay. Nasa paligid lang si Aling Shoni, Janice at Itay. Nagtatago sa malalaking puno at mga damuhan. Nakikita nilang unti-unting pagkasunog ni Aling Azon pero wala silang magawa. Hindi nila magawang lumapit dahil lalo pang dumami ang mga taong baryo na naroon na armado ng mga sibat at pitak. Inay, papanoorin na lang po ba natin ang unti-unting pagkamatay ni Lola Azon? Hindi ba natin siya tutulungan? Nagpapakamatay ka ba? Hindi mo ba nakita na lalong dumadami yung mga tao? Sa palagay mo ba, maililigtas mo pa ang Lola Azon mo? May oras din ang paniningil. Lahat kayo naging dahilan ng kamatayan ng Lola Azon ko. Pagbabayaran niyo yan. Ganyan ang kapalaran minsan ng mga kagaya natin, Victor. Kaya dapat ay maging tuso ka sa lahat ng pagkakataon. Dahil kapag nahuli ka ng mga tao, pwedeng sunugin ka nila. O di kaya naman ay tadtarin ng sibat ang iyong katawan. Si Myla at Lolo Tonyo ang may kasalanan sa nangyari sa kanya. Makalipas ang ilang pagsandali ay tuluyan ng nilamon ng apoy ang aswang na si Aling Azon. Nalagutan na rin yun ng hininga. Napaiyak si inay habang pinagmamasdan yun kasi ay nakaligtas siya sa kamatayan. Pero puno pa rin ng bagabag ang dibdib niya dahil alam niyang hindi pa tapos ang mga problema. Ligtas ka na sa aswang, Myla. Sa palagi ko po ay hindi pa tayo matatahimik, Lolo Tonyo. Lalo lang nating ginalit ang angkan ng mga aswang. Anong ibig mo sabihin? Ang aswang niyan ay si Aling Azon na taga-kabilang baryo. Meron pa yung mga kamag-anak ng mga aswang din. Yung baryo na puro sarado ang mga bahay. Tama po kayo. Yun nga. Maraming tao ang natatakot na dumaan sa baryong yon dahil palaging sarado ang mga bahay doon. Pinaghihinala ang baryo yon ng mga aswang. Tama kayo. Lahat ng mga naroon ay mga aswang at isa sa pinakamatanda sa kanilang lahi ay si Aling Azon. Kaya sa pagkamatay niya, tsak na mas lalo nilang pag-iinitan ng baryong to. Lalo ka na kasi ikaw ang naging dahilan kung bakit siya nahuli ng mga tao. Mayroon pang mas malalang problema dyan, Lolo Tonyo. Meron pa bang mas malala doon? Ano naman yun? Isa na po sa kanila si Victor. Nang marinig ni Lolo Tonyo ang pangalan ni Itay ay kaagad niyang niyaya pauwi sa kanila si inay. Ayaw niya kasi na mayroong ibang tao na makarinig ng pag-uusapan nila tungkol kay Itay. Kaya nang makapasok na sila sa kanilang bahay ay kaagad na isinara ni Lolo Tonyo ang pintuan. Sumilip muna sa bintana para tiyakin na walang ibang tao roon. Saka nilapitan si inay. Anong ibig mong sabihin na isa na ron si Victor? Opo, Lolo Tonyo. Totoo ang sinabi ko sa inyo. Isa ng aswang si Victor. Paanong mangyayari na isa na sa kanila si Victor? Wala siyang lahi ng pagiging aswang. Kung natatandaan nyo na nagkaroon siya ng sakit matapos siyang dumalo sa kasalan sa baryo ni Janice. Nakakain siya ng kakaibang laman sa handaang yun. Kaya pala ayaw niya kumain ng kahit na ano. Yun na pala, gano'n na yung gusto ng kanya sikmura. Karne pala ng taong ipinakain sa kanya ni Janice.
hinahawa din siya. Natuklasin ko lahat ng yun nang masundan ko si Victor. Kung gano'n ay mayroon pa nga tayong mas malalang problema. Kung kalahinan nila si Victor, baka tuluyan ng nalason nila ang isipan niya. Delikado ka kung alam mo na ang lihim nila. Hindi naman nila ako nakita, Lolo Tonyo. Kasi nagamit ko ang batong pambulag na ipinahiram niya sa akin. Pero ang masakit, Lolo Tonyo, baka hindi na matupad yung mga pangarap namin ni Victor. Kasi magkaiba na kami ng mundong kinagalawan. Tama ka nga dyan. Kawawa naman ang magiging anak niyo ni Victor. Maisisilang siya na hindi na makikilala ang kanyang ama. Pero teka, yun bang babaeng nagpupunta kay Victor? Yun ba ang Janice? Opo, Lolo Tonyo. Tapos si Aling Shoni ang ina ni Janice. Sila ang mga aswang at tiyak ko na ang lahat na nasa baryong yun na kamag-anak nila ay mga aswang din. Kailangan ay malaman ng ating mga kababaryo ang lahat para mag-ingat din sila. Pwede nilang tugisin ang sino man sa kanila na mapupunta sa baryo na yun. Pati ba ang tungkol kay Victor ay isasabihin natin sa kanila, Lolo Tonyo? Oo naman, Apo. Para na rin yun sa kaligtasan mo. Para hindi ka na niya lapitan. Isa na siyang aswang, kaya hindi ka dapat na magtiwala sa kanya. Ginawa nga ni na Inay ang kanilang mga plano. Kinausap nilang mga kapitbahay nila at pinaalam sa mga iyon ang tungkol sa mga aswang na sina Aling Shoni, Janice at Itay. Dahil doon ay mabilis na kumalat ang balita. Nagalit ang mga tao kaya sinalakay ang bahay ni Itay. Maswerte namang nakatakas si Itay at umalis sa lugar na yun. Ilang araw pang matuling lumipas at nalaman ni na Inay na maraming bahay na sa kabilang baryo ang inabandona, kabilang na ang bahay ni na Janice. Lolo Tonyo, nabalitaan ko na marami ng bahay sa kabilang baryo ang inabandona. Umalis na sila ron at tiyak akong kasama na nila si Victor. Sa palagay ko ay naisip na din nila na sila naman ang susunod na sasalakayin ng mga taong baryo, kagaya ng ginawa kay Victor. Kaya sila ang kusang umiwas at lumayo. Lalo pa nga at wala na si Azon. Kung wala na sila doon at lumayo na sila, palagi ko'y matatahimik na tayo, Lolo Tonyo. Oo, sana nga ay nagpakalayo-layo na sila. Huwag ka na nilang guluhin pa. Pero huwag ka pa rin maging kampante. Alalahanin mo na buntis ka at malaki na ang tiyan. Opo, Lolo. Tama nga si Lolo Tonyo. Kahit inabandona na ni na Aling Shoni ang kanilang bahay at lumipat sa malayo ay hindi pa rin yun tumitigil sa pagpunta sa baryo ni na Inay. Palaging naghihintay ng pagkakataon na makaganti, lalo na tuwing gabi. Kagaya na lang ng isang gabing isasara na sana ni Inay ang bintana ng kanyang kwarto. Natanaw niya na mayroong nakatayo na tao sa tabi ng puno ng mga saging. Nang tamaan yun ng liwanag ng buwan ay nakita niyang si Itay pala. Victor? Ikaw ba yan? Oo, Myla. Ako nga to. Pwede bang lumabas ka dyan? Sabik na ako mayakap ka. Pati na rin ang ating anak. Sige, Victor. Sandali na at lalabas ako. Saan ka pupunta? Si Victor po nasa labas. Gusto ko lang siya kausapin, Lolo Tonyo. Pwede po ba? Huwag kang magpalinlang sa maamo niyang boses. Huwag kang magpadala sa iyong damdamin. Gamitin mo yung utak mo, Myla. Hindi na siya ang dating Victor na nobyo mo. Isa na siyang aswang. Lolo Tonyo. Oo nga pala. Pasensya na po kayo. Nakalimutan ko na po na isa na nga pala siyang aswang.
Nang muling tanawin ni inay si Itay ay nakita niya na hindi na ito nag-iisa doon. Lumabas sa dilim si Aling Shoni at Janice. Tinabihan ni Janice si Itay at kumapit sa braso niyon na parabang sinasabi na sa wakas ay magkasama na sila ng Itay ko. Kaya naman napasimangot ulit si inay. Muli ay nanaig ang galit at inis kaya isinara ni Lolo Tonyo ang bintana. Nakita mo na. Sobrang tuso ang mga yan. Kung lumabas ka, anong nangyari sa'yo, ha? Tama kayo, Lolo Tonyo. Napakasama ng mag-ina na yan. Dapat din sila masunog kagaya ni Aling Ason. Hindi naman sila makakalapit na dito sa bahay. Napapaligiran ng bawang, asin at siit ng kawayan ng bawat sulok nito. Meron din akong mga isinabit na lata sa paligid. Kapag hinata ko ang lubid na ito at umingay ang mga lata, maglalabasan na ang ating mga kapitbahay. Wala na sila, Lolo Tonyo. Parang umalis na yata. Ganun pa man ay huwag ka nang magbukas ng bintana. Pakiramdaman mo yung tiyan mo. Kapag sumakit yan at gumalaw ang batang nandyan, ibig sabihin ay natatakot na siya. May aswang sa paligid. Mula nga ng gabing yun ay hindi na nakita ni inay si Itay. Ilang linggo pa ang lumipas ay dumating na ang mga magulang ni Itay. Hindi na siya inabutan sa bahay nila kaya ng gabing yun ay nagpunta yun kina inay. Sina inay at Lolo Tonyo na ang nagpaliwanag tungkol sa mga nangyari. Kagaya ni inay ay hirap na hirap din ang kalooban ng ina ni Itay nang malaman ang nangyari. Walang tigil ang naging pagkiyak niyon kaya walang nagawa si inay kung hindi ang ihatid iyon sa kanilang bahay. Pero yun pala ang pagkakataong hinihintay ni na Janice dahil nang pauwi na si inay. Sa wakas, ay nahulog ka rin sa aking mga kamay. Nakakuha rin ako ng magandang pagkakataon para makaganti sa'yo. Ang dami mong atraso sa amin. Ikaw ang naging dahilan kaya umalis kami sa aming tirahan. Sa takot na sa lakayin ng mga tao. Ikaw din ang dahilan kung bakit namatay ang inay ko. Huwag niyo akong sisisihin sa mga nangyari dahil kayo ang may kasalanan. Ikaw, gusto mo pala si Victor, Janice, pero hindi ka lumaban ng parehas. Humingi ka pa ng tulong sa lola ason mo para patayin ako at makain naman niya ang sanggol sa aking tiyan. Gusto niyo patayin ang aking anak. Natural na poprotektahan ko siya kahit wala na ang ama niya. Parang alam mo na ang lahat. Hindi ba't yun naman yung totoo? Diba? Pinakain niyo ng kakaibang laman sa handaan si Victor para maging aswang na kagaya niyo. Tama ka. Ngayong nasa akin na siya, dapat ka na rin mawala. Dalhin mo sa kamatayan ang lahat ng iyong natuklasan. Papatayin kita at kakainin ko ang sanggol sa tiyan mo. Nang dambahin ni Janice si inay ay hindi na siya nakaiwas. Hindi na siya makakatakbo dahil nakaharang din si Aling Shoni. Noon naman dumating si Itay at binamba sina Janice at Aling Shoni. Nagpagulong-gulong silang tatlo at nang makatayo ay galit na sinita ni Janice si Itay. Ano ginagawa mo, Victor? Bakit mo pinipigilan akong patay ng babaeng to? Nakalimutan mo na ba na siya ang dahilan kaya muntik ka na mapatay ng mga taong baryo? Tumigil ka na, Janice. Alam ko na ang lahat. Narinig ko na ang lahat ng mga ginawa niyo sa amin ni Myla. Kaya ngayon, hindi ako papayag na patayin niyo ang aking anak. Isa kang hangal, Victor. Mas pipiliin mo pa ang babaeng yan kaysa sa amin. Tayo magkauri. Kaya tayo ang dapat na magkakampi. Nakikiusap ako sa inyo na sasama ako kahit saan kayo makarating. Basta huwag niyo lang pakialaman si Myla at ang aming anak. Nakipagkasundo kayo sa akin. Pero kayo rin ang sumira. Ang dami niyo ng mga kasalanan. Ang ibig mo bang sabihin, Victor? Nabago man ang iyong anyo, pero ang pagmamahal mo sa akin ay hindi nagbago? Tama ka. Sumama ako sa kanila para sa iyong kaligtasan at sa ating anak. Di ba sinabi ko naman sa iyo, habang ako ay nabubuhay, ikaw lang ang mamahalin ko.
Kaya hindi ako papayag na saktan kanila. Galit na galit si Itay nang salakayin sinaling Sonia at Janice. Naglaban-laban silang tatlo habang si Inay ay pigil ang hininga. Takot na takot pero hindi naman niya magawang iwanan si Itay. Panay ang sigaw niya na sinasabing lumaban si Itay. Hanggang sa mapatay ni Itay sinaling Sonia at Janice. Sugatan siya nang bumagsak. Sa pagkakataong ito ay wala na ang takot ni Inay para kay Itay. Victor! Marami kang sugat! Huwag kang mag-alala, Myla. Mababaw lang ang mga sugat na to. Konting pahinga lang ay makakabawi na ako. Dumating na nga pala ang Itay at inay mo. Naipaliwanag ko na sa kanilang nangyari. Kapag may pagkakataon, makipagkita ka sa kanila. Sige, yun ang gagawin ko. Kailangan ko nang umalis. Naririnig ko ng mga taong dumarating. Mag-iingat ka, Victor. Hihintayin ko ang pagbabalik mo. Nang makalis nga si Itay ay saka naman dumating si Lolo Tonyo na kasama ang mga taong baryo. Nakita nila ang mga bangkay ng aswang. Gumawa na lang ng kwento si Inay. Sinabi niya na nagpatayan ng dalawang aswang kasi ay nag-aagawan sa bata na nasa kanyang tiyan, kaya parehong nasugatan ng malubha at namatay. Mula nga ng gabing yun ay palagi na siyang dinadalaw ni Itay. Palihim na lumalabas sa gabi si Inay para magkausap sila. Noong una, tutol si Lolo Tonyo nang malaman ang sitwasyon. Pero nang kalaunan ay nagtiwala na ulit ito kay Itay. Malapit na akong manganak. Anong gusto mong ipangalan ko sa bata? Kapag lalaki ang gusto ko, Candido. Kapag babae naman ang lumabas, Candida. Bakit naman gano'n ang pangalan? Para namang ang bantot. Kasi nga para siyang masarap na candy na pinag-aagawan ng mga aswang. Napatawa na lang ang aking inay, kaya nang ipanganak ako ay yun nga ang naging pangalan ko. Candida. Pero habang nagkakaisip ako ay tinawag na ako ni inay sa pangalang Candy. Mula sa pagkabata ko ay hindi ko pa nakita si Itay, pero ang sabi ni inay, palagi naman niya akong binabantayan at marahil ay iyon ang dahilan. Kaya minsan ay parang nararamdaman ko na mayroong mga mata na palaging nakatingin sa akin at nagbabantay. At yan po ang kwento ng aking mga magulang. Siyempre kwento ko na rin dahil ako ang bunga ng wagas nilang pagmamahalan. Kaya sa mga listeners dyan na relate sa kwento ko, share nyo na din ang kwento ng buhay nyo. Pakisubscribe na din sa channel na ito para lagi kayong updated sa mga bagong videos na upload dito. God bless po sa ating lahat.